Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang kalooban siyang pahamak niyang ang bawat anak niya. Walang kalooban siyang masaktan ang bawat isa. Walang pagnanasas siyang lahat ay maparusahan niya. Kundi kung may nagkakasala, patuloy na inaakay niya. Sa liwanag at kabutihan, nasang ipakamit sa kanila. Subalit sa bawat araw, nalilis siya ang karamihan, di matutunan, di matumpak sa tamang daan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Sa matibay na pananampalataya at malalim na pananalig, maraming hiwagang kakamtin ka. Kung lahat lang ng tao'y tapat sa pagtitiwala sa Ama, pananalig ay buhay, patutunayan niyang siya'y buhay na buhay sa tuwina. Pakikilala niya ang kanyang magagawa, patutupad niya ang kanyang nasa, madarama ang kapangyarihan niya, mapapakilala pagmamahal niya. Kaya't halina kayo mga minamahal ko, ang dami niyong daing, ang dami niyong hinaing, di ba ganin niyo na pagninilayan ang mga namamatay, na walang kadahilan ng karamdaman, pagda kayo nagsibuwal na lamang. Natangay ng tubig, nalunod sa tubig, yan ang kaparaanan. Kung pagninilayan ng tao, mayroon bang may gusto o may pagnanasa kayang maganap ito sa buhay niya? Wala. Kaya kung tuwirang kikilalanin ng Ama at may pag-ibig sa kapwa-tao ang bawat isa, hindi lamang ganang sarili ang mimithiing masyahan at maganap, kundi habang nakikita mo kapwa mo'y nahihirapan, nasasakitan, ikaw na totoong anak ng Amang may pag-ibig sa kanya, nadarama mo kung paano nanghihinayang at siya ay nalulumbay sa bawat nagaganap sa sanlibutan. Subalit ilan kaya ang tuwirang sa kanya'y makikinig, tutupad sa kanyang mga aral? Ilan kaya ang magmimithi ng pagbabagong buhay? O sa kabila ng mga kaganapan, ang minimithi pari pagkamal ng salaping naturingan? Mga mahal, patotoo lamang ng Ama, anuman ang nasa iyo, kapag ginusto niya, maiiwanan mo ito nang walang dahilan ka at di mo alam ang dahilan bakit nagawa at naganap ito. Mga mahal, isang mulat na pagninilay ang marapat, isang dapat pagbubukas diwa sa lahat. Subalit ilan kaya ang nagninilay? Ilan kaya ang nagtatanto? Ilan kaya ang magsusuri? Mapapalad kayong hindi naabutan ng dilubyo. Mapapalad kayong hindi nabutan ng katulad sa kapwa nyo. Subalit, mapalad nga baga kayong matatawag kung ang lisya na manggawa ay ginagawa para sa Ama ay hindi karapat-dapat, sa kanyang pananaw ay di kalugod-lugod. Mga mahal, wala nang pinakamainam at pinakamasayang buhay, kundi ang may kapayapaan, kundi ang may pagkatakot sa Ama. Sapagkat ang bawat araw mo may kasiyahan ka, may kagalakan kung sa tuwina'y siya laman ng kaisipan. May magagawa ba ang salapi mo kapag dumatal na sa iyo ang hindi mo inaasahan? Wala, kahit na gaano pa karami yan. Ang mga may kakayahan, may karapatan pang makabawi at muli ay magbalik ang kanilang mga nawala.
Subalit gaano katatag ang panununtunan at panindigan nilang hindi na ito mawawala. At gaano katotoo, wala nang mangyayari pa muli sa kanila. Ang mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Subalit ilan ang maniniwala, ilan ang tatanggap, ilan ang magninilay. Bilyon man ang salapi mo kapag ginusto ng Ama na malagasan ka. Hambing sa isang punong pagkasiksik-siksik ng bunga kapag isang hudyat na lamang niya. Hangin, lakasan mo, mangangalagas ang bunga niya, walang makapipigil sa kanya. Buhay ba ang Ama? Gaano man kahitik at kay sarap ng bunga niya, matamis ang lasa. Kapag ginusto niyang walang matira ni isa, magagawa niya. Subalit, kahit iilan lamang ang bunga ng punong yaon, at masaya ang bawat kumukuha, naliligayahan ang bawat nakakalasap sa kanyang tamis at bunga. Maraming mananalangin sa punong yaan. Sasabihin niya, magtagal sana ang punong iyan. Mamunga pa sana ng marami para maraming makakuha. Subalit kung hitik na bunga at pagkatapos yung kumukuha sa kanya, apapagalitan ng may-ari na yan. Sasabihin ng mga kumukuha, mga lagas lahat kayo, mawala na sanang bunga yan. Ano pang pagmamagaling at ipagdadamot ng may-ari? Ang mahal, iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Hindi mo maaring hawakan ang plano mo at hindi mo maaring panghawakan ang salita mo. Subalit ang hawakan mo at ang panghawakan mo ay ang salita ng Ama. At manahan ka sa salita niya, ituturong paraan na galak sa iyong buhay. At kakamtin mo ang tamang kaparaanan na mapayapa kang mamumuhay. At gagawin niyang isa kang matibay na nilalang. Mga mahal, katotohanan ang tinuran ko. Inyong pagnilayan at bulayin. Saan ang matibay na dako? Ano ang matatag na tahanan? Ano ang matibay na gusali? Ano ang matatag na gusali? Mayroon baga? Wala. Pagkalaki-laki man ang mga bakal na ginamit diyan, pagkakapal-kapal man ang mga yerong idalagay, kapag ginusto ng Ama, baliwala lahat yan. Pagkalalim-lalim man ang hukay, kapag niyugyug niya, mabubunot ang ibinaon. Mga mahal, walang matibay na muong maliban siya. Walang matibay na salita maliban ang salita niya. Walang totoo tapat maliban siya. Kaya't kung ang tao'y sa kanya lapit at magtitiwala, sinong magugupo ng kanyang kagulumihanan sa buhay? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniyahan. 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 Puro na lamang kalokohan ang ginagawa ng tao. Transaksyon, or transaksyon. Mura ito, kakagat naman ang mga tao. Subalit ang hindi alam, kaya mura, nakaw pala. Buhay ba ang Ama? Kaparaanan ng Ama'y di kaparaanan ng tao. Pamamaraan ng tao'y di paraan ng Ama. Kaya't ang lahat ng kaparaanan niya'y hanapin mo at ituturo ang daan ng katotohanan sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos?
purihin, purihin, purihin ng Ama sa mga nakakadama at nakakakilala sa Kanya. Alam niyo po, kung ang tao lamang ay sadyang siya ang nararamdaman sa damdamin, pag niloko ka ng kapwa mo, hindi ka magagalit. Sasabihin mo pa, sulong, ikaw naman loloko, mayroon namang nakakakita sa'yo. Ako niloko mo, pababayaan ba ako? Ikaw ang bahala sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat lang ng tao ay totoo at nakikipagtotoo, lahat ng paraan para sa totoong buhay ay ituturo ng magpapakatotoong Ama sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mga totoo sa Espiritu at tumatanggap sa Espiritu Santo, nararamdaman ang katotohanan ng buhay ang Ama. Ang nakikipagtotoo sa salita niya ay napapatotohanan ng buhay ang salita niya. At ang nakikipagtotoo sa kanyang hindi man nakikita, mararamdamang buhay na kumikilos siya sa buhay niya. At siya ng Ama, hindi man masilayan ng mata. Tanggapin mo lang na anak niya, kikilos siya sa buhay mo. Huwag mo sabihin na mahirap ka. Hindi hadlang ang hirap para ikay di lumigaya. Huwag mong sabihin, mahirap ka. Hindi hadlang ang paghihirap para ikay hindi sumaya. Huwag mong sabihin, mahirap ka. Hindi hadlang ang paghihirap para sa kabanal at katotohanan. Bagkus, sa iyong hirap, kung masusumpungan mo ang Ama, hindi mo namamalayan baka isang araw hinango ka niya. Yan ang pawang totoo. Sapagkat walang tagahangot tagaangat maliban ang bumubuhay. Kapag ang tao ang kumilos sa iyong inangat at binuhat, mapapagal ang katawan. Subalit ang Ama, anumang oras, anumang saglit, kapag ikaw ay kanyang inangat, kaya niyang gawin. At di manghihinaw at di pagsasawaan kang anak niya. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't kung sama ka lamang kakapit at mangungunyapit, patuloy kanyang isasadyad. Ano man ang sa iyo'y pahintulot na nakamtan, kung siyang pananaligan mong tuwiran, mapapakita niyang siya'y buhay sa iyong buhay. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Gaano man ang pagdurog mo sa pagkain, kahit na ito'y nguyain mo ng nguyain, kung ang papasukang bituka mo ay mahirap tumunaw at di makagiling, maiimpatyo ka pa rin. Subalit kahit na sinubo mo yung buo mong nginuya, at pagdakay hindi mo na nadurog ng gusto, kung magaling ang bituka mo at mabuting tumunaw, siyang dudurog niyo. Alalaong baga, hindi nyo man malasahan ang dulot ng Ama kung nanamnamin nyo'y salita niya. Matutunaw ang bawat himaymay ng salita niya sa puso nyo at mararamdaman nyo pag-ibig niya. Katotohanan ang tinuturan ko, kaya't ang puso nyong may pandamat pangnamnam, siyang dumamat magdamdam kung nahihirapan na kayo para sa Ama na hindi niyo siya madama. Subalit, anong pinaghihirap ng tao kung minsan sa hirap ng buhay, hindi sa pagkakasala? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Ano ngayon ang mas mahirap na kalagayan? Ikaw na nakikibaka ngayong naririto sa karamdaman mo, o ikaw na inaahon doon sa nilubog na patay, bangkay ka na. Kaya dapat purihin yung Ama at pasalamatan siya.
at patuloy kayong manalangin para sa kapwa nyo. Kung lahat lang ng tao'y magbabalik loob, wika nga ng Ama sa panahon ni Jonas, inatasan, pinatungo sa bayan ng Ninibe at sinambit na, wikain mo sa bayan ng Ninibe kapag sila'y nagsisit nagbago, hindi ko wawasakin ang kanilang lungsod, ang kanilang bayan. Mga mahal, ang pagbabalik loob at pagbabago ay pagbabago rin ng katuparang gagawin ng Ama para sa pananala niya. Sapagkat kapag nadisgrasya ka sa sasakyan, ilan lang iyan. Kapag sa kalikasan, libo-libo. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung kayo'y nagtatantot, nagninilay bago naganap yan, maliwanag na tinuran sa pamamagitan ng bibig ni Constancia. Manalangin kayo, may magaganap pa. Subalit, may nanalangin nga ba para sa kanyang kapwa-tao? O nanalangin para sa kanyang magandang buhay? Mga mahal, aanhin mo ang limpak-limpak na salapi. Kahit lahat sa buong daigdig ay kalatanan mo. Kung ang Ama naman sa'yo'y nagpupuyos sa ginagawa mo, na nagsasabing, Panginoon ka ng Panginoon sa akin, hindi naman totoo ginagawa mo. Maligaya kaya itong taong ito? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, walang kadakilaang hihigit sa Kanya, maliban siya lamang sa bawat isa. Kaya sa inyong lahat, ang karamdaman, anumang uri ng karamdaman ay nagagamot at napapagaling. Subalit, ang kalikasan, walang makapipigil. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, magnilay, magbulay, magtanto ng tuwiran. Alalaong baga, tumungo kayo sa dakong ito, hindi para ang pakinggan ay salita ko, kundi ang pagnanasan yung magsigaling karamdaman ng katawan nyo. Subalit, ang kahilingan ko sa inyo ay namnamin yung tuwiran. Sa gayon, di man pagdakay gumaling katawang lupa mong taglay, maaring may gumaling sa'yo na higit mong kasiyahan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, inyong pakinggan ang mula sa amin. Kahit ano po ang kalabasan nito, nabibigyang himig, Ama na ang nakababati. Ako'y iyong sinisiyasa, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa'yo'y hindi lingi. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ko umiimik
yaong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa'kin nag-iingat. Nagtatakang sarili, alam mo aking buhay. Di ko kayang unawain yang iyong karunungan. Sana ko magpupunta upang ako'y makatakas. Sa banal mong espiritu'y hindi ako makakaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroon. Sa Siol ay naroon ka, kung doon ko mangangalong. Kung ako'y makalipad, umiwas sa pasilangan. Walang makalilihim, walang makapaglilihim sa makailanman. Sa bawat araw, may nakalaan siya kanino man. Sa bawat araw, gabay niya't patnubay ay di napapara. Pagsilay ng umaga, pagbubukang liwayway nariyan na ang pag-asa. Liwanag ay masisilayan ng mga matang may taglay pa na liwanag ito. Maging buong magdamag na ika'y nahimbing o ika'y balisa, batid niyang lahat bilang anak kanya. Kaya't ang hinaingat daing mo, di man sambitin ang bibig mo, laman ang isip at damdamin mo'y tarok at nalilirip na ito. Sino kang anak niya na kung tapat sa kanya'y di kukup-kupin niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay nga po bang Diyos? Sa bawat araw, bawat minuto, segundo, oras, amay buhay at di mamamatay. Totoo po ba yan? Kung magkagayon, huminga nga kayo ng malalim. Sa nagmula ang hininga nyo? Sa tabi nyo? Sa katabi nyo? Sa nagmula ang hangin? Sa tao? Mga mahal, habang humihinga ka, may pag-asa. At ang hininga mo ay mula sa Ama, kaya't pasalamatan mo siya. Kumango tayo sa Eklesiastiko. Anak ko, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. Marami ang itinatampok at dinadakila, ngunit ang lihim ng Diyos ay di kailanman mahahayag sa lahat ng madla, maliban sa mga nagpapakumbaba. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay katotohanan mula sa Kanya. Subalit, nakikipagtotoo ba lahat ng anak niya? Mapalad ang sa sarili ay di labis na nagpahalaga, kundi sa Ama nagpahiram ng buhay niya. Mula kay Lucas, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong
panggagalingan nito. Buhay ba ang Diyos? Masaya, maligaya ang mga nagkakamal ng salapi dahil sa maling gawa. Subalit, sa buong panahon kaya ay magiging maligaya. Kung marami kang napinsala dahil sa ginawa mo, ilan kayang parusa ang kakamtin mo? Mga mahal, kay buti ng Ama. Mapalad ang nagiging daan ng kapwa-tao para sa pagkakasundot paglapit sa Ama. Subalit kahabag-habag ang taong pinagmumulan ng hindi marapat sa kapwa niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, sa bakuran mo, naghukay ka dahil gusto mong magtayo ka ng pispan. Ang hangarin mo'y kumita ka. Subalit, nang bumaha, nawala yung laman ng pispan mo at naapektuhan pa yung bahay mo. Doon mo maalala ngayon, hindi pala tamang magpispan ka sa tabi ng bahay. Sapagkat lahat ng kuyakot, lahat ng dumi sa pispan mo, pupunta sa tahanan mo. Tama baga? Maliban na nga lamang kung bukid na yaon at doon ang tahanan mo, wala ka ng paglalagyan. Sapagkat yan na ang iyong tahanan at bakuran. Subalit yung mga maraming pag-iimbot na ginagawa para lamang sa pagkita, nakinabang ba ng mas marami o higit pa? Hindi, sapagkat sa bandang huli ang pagsisisi. Ganon din ang mga humuhukay, pumapatay ng karagatan, nagtatambak, inuhukay, kinukuha yung malambot, tinatambakan ng matigas na lupa. May laban ka ba sa tubig? Taon ng binilang, daratalang takda kung ano yung pinagmulan, babalik ka doon. Walang pinagkaiba sa tao. Tama baga? Kung nais ng Ama ang gayon, dapat ginawa niya ng ganon. Subalit hindi niya ginawang gayon. Kaya tao ang may nasa at may kalooban, hindi siya. Tama baga? Ang bundok, ginawa niyang matarik, hindi patag. Kaya hindi siyang may gustong patagin mo yan. Kaya habang pinapatag mo yan, ang walang kabatiran ng tao, may pundasyon ng bundok. May nilagay ang Ama kung pagmamasdan ninyo, may graba, may marmol na tinatawag, may mga bato. Iba't ibang nilagay niya kung saan partisyon ng bundok. Subalit, nasaan ang marmol? Nasa bahay, nasa mga gusali. Ano? Sino nakinabang? Yung may puhunan. Sino kawawa? Sa palagay ng tao, yung wala. Sa lupa lang yaan. Subalit pagdating ng takda, mas kawawa yung mga nangawawa, hindi ang kinawawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi man makagantit, wala mang laban ang kinakawawang nilalang sa lupa. Pagdatal ng takda, kung sinong nang api siyang may parusa at may pahamak na kaluluwa. Subalit, ang mga walang pagkakasala sa gawa ng kapwa, sila naman ang sa takdang panahon ay maligaya. Walang pinagkaiba kay Lazaro at mayaman. Kaya, ang salita ay di mababali ng sino mang hari, maliban ang gumawa ng buong salita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal.
Naunawaan po ba ninyo ang salita ng Diyos? Nakaunawa po ba kayo sa salitang tao at salita ng Diyos? May Diyos po bang totoo o wala? Kung wala pong Diyos, umuwi na kayo at matulog na lang tayo. Buhay ba ang Ama? Kung wala pong Diyos, walang magpapagal para sa kapwa-tao niya. Na wika ng iba'y martir, luka-luka, demonyo. Buhay ba ang Ama? At kung walang Diyos, walang nalulunod. Sino gagawa noon? Tao. Siya nagsabing, "Hoy, tubig sa dagat, umahon ka. Umapaw ka at malubog ang dakong ito." Siya ba gumawa noon? Hindi. Kundi kung sino lumikha, siyang nag-uutos sa ginawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sakit tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pagninilay ay magnilay. Ang may pagbubulay ay magbulay. Magtanto kayong lahat habang kayo'y may liwanag ang diwa. Alalaong baga, ganang tao'y di sasambitin ito. Ganang pagkatao'y walang karunungang sambitin sa inyo. Ganang di nyo nakikita, may tinuran ako sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ang bawat araw ay kapakinabangan. Kahit na normal ang dumi mo, pag ginusto niyang maging tubig, magagawa niya. Kahit tubig naman at ginusto niyang tumigas, mapapatigas niya. Sino ba nagpapatigas ng dumi niyo at nagpapalambot? Sino nagpapatubig? Kayo ba? Tao ba? Hindi. Subalit kung may pagninilay kayo at may totoong pagtitiwala kayo, sa bawat ginagawa ng Ama sa inyo ay magtatanto't magninilay kayo. At pagtitiwalaan nyo, may magagawa siya sa inyo. Para sa gayon, sabi ng tao, upang sa gayon, sabi ng tao, wika't tinuturan ko, pasubali ko. Anong patiutunayan sa iyo at pakikita kung walang magaganap sa buhay mo? Nekarameneyahanam. 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 Aanhin mo pagkatikas-tikas ng tindig mo at pagkatayog-tayog kay taas mo kung wala kang karakasan sa Espiritu ng Ama. Lampa ka pa rin sa pananaw niya. Subalit pagkapandak-pandak mo at pagkaliit-liit mo kung ang gawa niya ay nasa sayo, higit ka pang matangkad sa pananaw niya. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Liwanag ng buhay ay sa Kanya. Lahat ay sa Kanya. Hawak niya ang buhay ng tao. Pakatandaan ninyo, kaya huwag niyong ipamigay kung kanino. Sa Kanya nyo ibigay, ibahagi ito. Huwag niyong ipamigay kahit na kanino. Sa Kanya nyo lamang ipamigay upang siyang maghari at sa inyo ay manguna. Kanino ko nga po ba'y bibigay, Apo Kunching? Tanungin mo sarili mo ngayon kung sino ang kasama mo. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Laging sinasambit sa inyo, sinasabi baga, may magagawa ang Ama sa buhay nyo. Nakakamtan nyo baga ito? Sa nagpapakatotoo at nakikipagtotoo, may nagagawa ang Diyos niya. Sa talusirang tao, di napapakitang totoong buhay siya. Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat
ang nasa't nais, hiwagay kamtan. Wala namang tiwala, kanyang kalooban. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Ano man baga ang inumin mo't lagukin, iturok pa sa iyong katawan. Kung di ka mabubuhay at di ka gagaling, sa kalooban ng Amay wala kang kakamtan. Subalit sa kanyang kaparaanan at kalooban, sa simpleng gamutan, sa simpleng paraan, kung nais kang bumuhay ng ilang taon ng bilang, ito'y kanyang maibibigay. Pawang katotohanan ng sakit tinuran, tantuin magnilay kayo ng lubusan, sa gayon maaabot nyo ang sa aking idinatan. Sapagkat sa puno man may sangang mataas, may paraan para makuha ang bunga. Subalit, may mababa naman ang bunga, nabubulok, nalalaglag, nasasayang lamang. Talinghaga ko'y suriin nang sa inyo'y maging patalim. Kung papaano magiging sa inyo ay karunungan, makamtan ninyo ang katotohanan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. May tanong po ba kayo? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Masaya po ba ang buhay? Sadyang masaya, sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Saan nabubuhay ang tao? Saan liligaya ang tao? Salita'y pakinggan, ika'y mabubuhay. Damdamin mong patay ay makakaramdam. Isipan mong tulog, ito'y maaantig. Gigisingin siya ng tuwiran upang mabuksan, pangunawang lubusan. Damdamin mo'y mapupukaw. Walang sinumang nilalang na ito'y may bibigay. Walang sinumang taong makabubuhay. Walang sinumang makapangyarihan na tao sa sanlibutan na kaya niyang gawin lahat ng nasa niya. Oh, taong aking mga mahal, magnilay, magbulay ng tuwiran, pakamithin mong Ama ay kamtin mo, upang sa gayon sa buhay mo'y lubos. Niyang patotohanan na sa'yo'y siya'y bumuhay, na di kailanman nagpabayat lumimo. Hindi kanya iniiwan ni saglit man lang, ikaw nilalang sa kanya'y nawawalay. Oh, taong aking mga mahal, magnilay, magbulay ng tuwiran, pakanasahin mong ika'y matanglawan. Ikaw na nilalang na nadidimlan, puso mo'y gagawin niyang mainam. Maraming tao simba ng simba, pagkasimba yun pa rin. Dasal ng dasal, wala namang nararamdamang kaiba. Ano na bago? Ano na iba? Wala pa rin. Nasa simbahan iniisip sugal. Nasa simbahan ang iniisip mahuhuli sa sugal. Nasa simbahan iniisip problema. Nasa simbahan iniisip pera. Nasa simbahan iniisip ama, anak, 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 asawa. Ano na iba? Si Petra, walang pagkakaiba.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Subalit kung ang katotohanan ang tatanggapin ng sinuman, makalalaya ang lahat sa kamalian. Buhay po ba ang Diyos? Ba, sa akin yun. Alam niyo po, sabi nga po ng kasabihan, ano po? Ang taong ayaw, maraming dahilan. Sa taong may gusto, walang katwiran. Buhay ba ang Diyos? Kapag nanloloko kayo ng kapwa nyo, halimbawa, ay pasensya ka na, kaya hindi ako nakapunta sa'yo. Kasi may dumating akong bisita Yung pala, yung dumating, yung kasugal niya. Ay, tabi-tabi po, wala pong pinatatamaan pang kabuuan hanggang sa iba't ibang dako ng daigdig. Sasabihin, ay, bateka, inimbita kita, hindi ka nakadating. Pasensya ka na, may pinuntahan ako, kaya pala sa sabong. Kaya pala doon sa kapitbahay, may konsyerto. Buhay ba ang Ama? Ganun lang ang buhay dito sa lupa. Ay, pasensya ka na, kaya ako ngayon lang nagpagamot. Kasi wala kaming pera. Sagot ng doktor niya. Ba't ngayon, nakapagpagamot ka, ba't hinintay mo pang lumala, nakakita po, ako ng pera. Sana nung hindi pa malala, humanap ka na, nakakita ka sana. Paano kung di ko rin makita, tugon sa'yo, kung paano kita gagamutin? Mga mahal, ang daming katwiran ng tao, ang daming dahilan ng tao, at pakatandaan nyo, ang gawain ito, hindi lahat ay gugusto, hindi lahat ay mananahan, hindi lahat ay magbabata, sapagkat walang magbabata rito, kundi ang may pandamasya. Kaya, paano mo nga naman pahahalagahan ito? Masarap yung kumain, masarap yung magsugal, masarap yung kwentuhan, masarap yung maglibang, masarap ang maghanap buhay. At yan ang dahilan ng tao kaya hindi masumpungan ng katotohanan at di masumpungan ng Ama na magbibigay ng lahat para sa buhay niya. At kapag may hihingi na, nagdudumali na siya.
Kapag may nararamdaman na, nag-uumiyak pa. Ayaw namang pakinggan pag malakas siya. Mga mahal, kahabag-habag ang tao, tunay na kawawa. Mahabagin man ang ama, maawain man siya, nagsasawa yan. May hangganan, sapagkat ang sukat ng buhay ay may hangganan. Kaya binigay niyang may hangganan para dumatal ang takda ng wakas. Di sana hindi niya binigay ang kamatayan kung ayaw niyang may wakas at buhay ay di mamamatay. Buhay ba ang ama? Kaya samantalahin ninyo habang malakas kayo, pag-aralan nyo yung tama at mabuti. Sino nga ba si Apo Kunching na pakikinggan nyo? Matanda pa kayo sa kanya. Ilan kayong matanda sa kanya? Subalit tandaan ninyo mga mahal ko, kung ganang Kunching lang, hindi kayo aaralan. At kung ganang pagkatao, hindi kayo luluwalan. Dili kaya'y haharapin man lang. Sapagkat ang dakong ito ay di dako ng kaguluhan, kundi dako ng pagbabahagi ng kapayapaan. Kaya't ang simong tatanggap papayapa kay sipan, gagalak ang kalooban kung matibay mananggapan. Sa Diyos ng liwanag at ng buhay, sumainyong kapayapaan, kaya sa dakong ito datnan panawan. Sa dakong ito, tunguhan at hindi, maligaya pa rin ang naririto. Tao, magnilay kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nagkaramaneyahanam. 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 May 3 puno na nakatindig. Ang isa ay mangga, ang isa ay bayabas, ang isa ay ipil. Lahat ng nagdaraan, tumitingala sa mangga, tumitingala sa bayabas, tumitingala sa ipil. Ang sabi nila, sa lahat eka ng puno, yan ang walang kwenta. Tingnan mo eka, may bunga, hindi naman pinakikinabangan siya. Ito ekang mangga, naku, malapit na ekang mahinog ang mga bunga niya. Ere naman ekang bayabas na ito, naku eka, maasim ang bunga niya. May dumaan. Naku eka, ito kayang manggang ito'y matamis. Babalik ako isang araw. Bibili ako sa kanya. Kung pagbayarin ako, salamat. Kung hindi, salamat. Ito namang bayabas, may dumaan. Aba, kailangan ko ng pansigang. Makahingi nga eka. Sino kaya may-ari? Lumapit sa may-ari. Kumuha, binigyan siya. May pakinabang na itong bayabas. Kahit na maasim siya. May dumaan isang araw. Ay, meron po pala kayong ipil. Alam niyo po, gamot itong ipil na ito eh. Pwede po bang makahingi? Bandang huli yung walang kwenta, siyang naubos ang bunga. Mga mahal, sa buhay ng tao, kung minsan tinitingnan kung anong magagawa ng kapwa niya. Subalit kung minsan ang di mo alam, ikaw na walang kwenta, mahalaga ka sa Ama. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Huwag niyong hamakin ang kapwa niyo at huwag niyong laitin kung ano magagawa nito. Bagkus sa tuwinay asahan niyo, kung kilala niyong Ama, lahat ng kapwa niyo ipahalagaan niyo. Sapagkat kung wala kapwa niyo, wala rin kayo. Mga mahal, kung minsan ang nagiging daan ng alitan ng sinuman, siraan, siraan, siraan. Hindi bagat nahahabag ka? Paano mong kinahahabagan ang kapwa mo kung tinisiraan mo ito? Hindi bagat naawa ka sa sarili mo? Paano mong kanaawa ng sarili mo kung mapanira kang tao? Kahabag-habag ang nagiging daan para sa kapwa-tao niya na mapalayo sa Ama at magkasala pa siya. Kaya kung kilala niyo ang Ama, ang pagmamakabutit, magpapakabuti ang hahanapin niyo sa tuwina. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Sapagkat ang tao
tumitingin sa magagawa ng kapwa niya, hindi tumitingin sa magagawa ng Ama sa kanya. Sapagkat ang tao nagpapahalaga sa binibigay ng kapwa niya, hindi nagpapahalaga sa binibigay ng Ama. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Kung wala kaya ang Ama na nagbibigay sa nagpapahalaga sa Kanya at nagmamahal, nagbibigay sa Kanya, mayroon kayang magbibigay na kapwa niya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Yan. Kaya may pahabol. Ganyan mamigay ang Ama. Hindi man umaalis ang Ama sa lugar niya, nakapamamahagi sa buong mundo. Pakatandaan ninyo, sapagkat buhay na buhay siya at di patay tulad ng tao. Kaya ang Ama ay para sa buhay, hindi sa patay. Manalig kayo't mabuhay ang pananalig nyo nang patunayan niyang buhay na buhay siya. O tao. Buhay po ba ang Diyos? Kung sa tuwin ay buhay ang pagtitiwala ninyo, patutunayan ng Ama at pakikita niya sa inyo. O bakit may nakarating doon? Saan mang dako may biyaya siya, bagamat ang lupa'y walang kukuhang palagay ng kapwa niya, patutubuin pa rin niyang damo sa dakong yaon, sapagkat isang araw, maaaring ang damong yan may pakinabang. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kung nakinig lamang kayo, may gumaling na sa inyo. Purihin mo ang Ama. Buhay bang Ama? O, yan ang katotohanan. Kahit hindi ka pumasok, kung makakabahagi ang Ama sa iyo'y kaya niyang gawing mapaabutan ka. Tinatawag ka kanina, di ba ga? O, siya walang nakuha, ikaw nakakuha. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sakin tinuturan. Tao, wala sa labas, wala sa loob ang pagtanggap. Kahit nasaan ka, may tatanggapin ka. Ama lamang ang tanggapin ng puso mo. Sumainyo ang kapayapaan. Di ako nagagalit. Ako'y tuwang-tuwa sa inyo. Kaya lamang ang salita ko ay nagpupuyos na tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Mabuti yan, nakakaiyak pa. Yung mga nalumod, di na nakuhang umiyak. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung ibabalik nyo lang po sa diwa nyo ang kaganapan, kung paano ang mga nangalumod, masasabi nyo, ano ba, kung wala akong ulam ngayon, mahalaga malakas ako, makakakita pa rin ako ng pang-ulam mamaya. Di ba? Ano ba, kung wala akong kita ngayon, lumakad lang ako pamyamya, kikita pa rin ako dahil buhay pa ako. Di ba?
Eh ano ba kung may sakit ako ngayon, mananalig ako, mamaya pagagalingin na ako. Di ba? Buhay ba nga ba? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Oh, kumusta po kayo mga taga-Masantol? Purihin ang Ama, buhay na buhay ang Ama. Alam nyo po, sa bawat araw, maraming tanong ang tao, maraming kailangan ng tao, marami ang pagkain sa tao, ngunit di lahat ng pagkain na yan, hindi lahat ng tanong na yan, hindi lahat ng kailangan na yan, nasa lahat ng tao, kakantin niya. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, may tanong po ba kayo? May kailangan naman kayo, ano po? Eh, sino po magbibigay ng kailangan nyo? Nakilala nyo po ba siya? Oh, tingnan ko nga kung nakilala nyo, sabihin nyo nga po, Amen! Amen! Ba, hindi po yata akma sa dami ninyo yung tinig. Sabihin nyo nga po, Amen! Amen! Mahina pa rin. Sabihin nyo nga po, Amen! Amen! Parang mahina pa rin. Sabihin nyo nga po, Amen! Amen! Yan, wasakin nyo sa tinig nyo ang masamang espiritu. Buhay ba nga ma? Ang mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Oh, naibigay nyo na po ba'y kaluluwa nyo? Kanino? Napili nyo ba kung kanino nyo binigay? Nako. Tingnan nyo nga po kung napili nyo na kung saan nyo binigay. Kanino nyo po naibigay? Oh. O ikaw, kanino mo naibigay? Ha? Purihin ang Ama. Alam nyo po, kung mamimigay kayo ng kaluluwa nyo, siguraduhin nyo kung kanino nyo ibibigay. Kung ibibigay naman ninyo ang kalakasan ninyo at kakayahan, siguraduhin nyo rin kung kanino nyo ibibigay. O sige po, maupo ka muna. Lukluka! Ma'am, bilis ka kanyan. Buri mo, muli na ka. Ay, Ginoo ko, mama kalulo. Kalugod na rin tao, ne. Nino po luluguran nyo. Ay, Ginoo ko, kaluguran nyo ko kanyan. Uy, Ginoo ko. Ay, Diyos ko, sabi ng tao. Kaya pala sinasabi niya, ay, Diyos ko, kailangan pala niya ng pera. Ay, Ginoo ko, kaya pala sinabi niya, ay, Ginoo ko, may nawawala pala siya. Ay, Ginoo ko, Diyos ko, piyabe na nagkasama na eka. Kaya pala, mayroon pala siyang mahigpit na pangangailangan. Ganun naman ang tao, di ba ga? Pagka may kailangan, may gusto sa Panginoon, nasasabi niya, ay Diyos ko, ay Ginoo ko, ay may nanukay na. Buhay po ba ang Diyos? Meron daw dalawang magkausap. Isang Espanyol at isang Bisaya. Sabi daw nung Espanyol, hindi niya maintindihan itong Bisaya, nagmumura na. Ito rin Bisaya, hindi maintindihan itong Espanyol, nagmumura na. Nako, nagsabunutan sila. Ang sabi nila, hindi rin lang tayo magkaintindihan, magpatayan na tayo. Oh, lalo kaya silang magkakaintindihan kung patay na. Ang mahal, umisa ng tao, di maintindihan ang salita ng Ama. Pilit niya iniintindi yung sarili niyang salita. Aba, hindi pwedeng hindi ka umunawa sa salita ng Ama at hindi pwedeng ang sarili mo lang ang unawain mo sapagkat di ka mabubuhay ng nag-iisa. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos?
Kaya sa ayaw at gusto mo, unawain mo siya. Sa ayaw at gusto mo, tanggapin mo siya. Sa ayaw at gusto mo, sumuko ka sa kanya. Sapagkat ito ang paraan para makapagbago ka. Eh kung dahil sa dinaranas mo, magpakamatay ka, mababago ba takbo ng buhay mo? O kung dahil sa sakit mo, nagngingit-ngit ka, magpapakamatay ka, nakamtan mo ba'y ligaya? O dahil sa hirap ng buhay mo, galit na galit ka, aba, may nabago ba? Katalino ng tao. Sasabihin, matalino hindi. Alimo ko, loko. Sabi niya, sabi ng ama, wala kang talino anak ko, sapagkat kung matalino ka, kilala mo ako. Buhay bang ama? Mamahal, katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Bapo Kunching, ba't galit kaya? Ta sumisigaw ka. Aba, sige po, babalik ko si Apo Kunching ha. May naano kayo, nanong buriyo. Namburiyo po, ha? Ating ko nga pala, Ken eh. Ating po. Nano pong buriyo, Ken eh. Patseya po, Kunching, ala kayong akamtad kanya, ala kayong adala, ala kayong yuli. Neng, gusto ating konting gapaliwa, ating kayong inuli, ating kayong yuli, ating kayong dadalang kanyan, potang muli kayo. Nepo, ay, Apo Kunching, ba't kinapampangan mo? Yun ang totoo. Huwag mong kalilimutan ang sariling salita mo. Tama ba ka? Ang tao yung pinanggalingan niya, kinakalimutan niya. Buhay ba ang Diyos? Wala kang kwentang tao pag kinalimutan mo, pinagmulan mo. Hindi ka makararating sa paroroonan mo pag hindi mo naalala ang pinagmulan mo. Kung yung pinagmulan mo, hindi mo naalala, ang ama pa kaya. Buhay ba nga ma? Kaya sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pakatandaan nyo anuman ang kinamtan nyo at anuman ang nasa inyo. Babalik ka sa alabok. Walang hindi magbabalik sa pinagmulan niyang alabok. Kaya bago ka dumating sa tundo, hanapin mo muna yung papuntang tundo. Sapagkat kung pupunta ka ng tundo at nag-iisa ka, hindi mo alam ang patungo doon, sigurado maliligaw ka, hindi ka makakarating ng tundo. Ganun din sa patungo sa kaharian ng Ama. Kung di mo alam ang daan patungo roon, laging mawawala ka sa linya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang daan ng katotohanan ay hanapin nyo, masusumpungan nyo ang tumpak na katwiran mula kay Kristo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala talaga kayong matatanong sa Diyos. Kayo ay maraming tanong, ngunit di kayo tutugunin ang inyong kaisipan. Kundi kayo ay magtiwala at manalig, tutugunin kayo ng inyong Ama na hindi nyo nakikita sa pamamagitan ng Espiritu niya. Mahal nyo po ba ang Diyos? Mahalin nyo po ang Diyos, huwag lang ang sarili nyo. Sapagkat kung ang sarili nyo pakakamahalin nyo, mawawalan kayo. Subalit mahalin nyo siya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may pakinabang po ba kayo? Kung ganun po, magsiuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat, purihin, purihin, purihin ang Ama. Napakabuti po niya. Alam niyo po, kung minsan hahadlangan ka sa mabuting layunin mo Hahadlangan ka sa mabuting adhikain mo. Hahadlangan ka sa mabuting gagawin mo. Subalit kung totoo ka at tapat ka, sino man ang humadlang sa'yo, Ama ang hahadlang sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kung buhay ang Diyos, inopera na yan play. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Kung wala po tayong tanong
ibig sabihin ay kontento kayo. Pag hindi po kayo na kontento, wala talaga kayong kaligayahan. Buhay po ba ang Diyos? Katulad ng batang ito, ilang araw may sakit siya, no? Kaya nangungulumata na eh. Simple. Alam niyo po, hindi lahat ng pagtatai sa kinain. Ano po? Kumisan alimuong, kumisan sa tubig. Ano po? At hindi po lahat na toxic. Kundi kumisan na impacho, hindi natunawan. Ano? Ay paano po magagamot yun? Huhulaan. Tama-tama, hula-hula, tama-tama. Talaga naman ganun Sa totoo lang po, lahat ng gamot, hula-hula, tama-tama. Wala naman pong tuwirang manggagamot na tao. Lahat ng nanggagamot. Sige Eka. Swerte mo pag tumama na doon. Pag hindi pa lapat, hindi po ako gumagaling, papalitan. Pag hindi pa gumaling, papalitan. Pag hindi pa gumaling, papalitan. Pag hindi pa gumaling, patay ka na. Buhay baka ma! Buhay baka ma! Mga minamahal! Subalit, walang nagtiwalang lubos na niwalang ganap at umasa sa Diyos na Ama, na pagagalingin pa niya na hindi ibibigay ang kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat kayo malayang lumagok, uminom ng gamot. Malayang gawin nyo kung anong marapat para sa inyo. Malaya rin kayo na magpa-doktor kahit kanino. Walang pumipigil sa inyo. Walang pipigil sa inyo. Kaya lang, pangunahing gawin nyo, magtiwala kayo sa Diyos na magpapagaling sa inyo. Buhay bang Ama? Kaya, teka po, baka masamid. Alisin mo yan. Sige. Sige, lumagok ka Pag malakas ka, hindi mo alam na mahihirapan ka
Sige, inom. Mag-relax ka. Mag-relax ka para guminhawa. Sige, manalangin ka. Bago. Sige, umayos ka ng upo. Oh, kamusta? Sakit? Masip. Sige. Sige. Ito na lang. Pagkasat na ng alpulas. Oy. Oh, sige, gusto mo nang umuwi? Gusto mo nang umuwi? Ha? Wag. Takang kang alpulas. Pagsabi na. Nagpuwa mo alpulas. Sige, gusto mo oxygen? Oxygen. Hindi po meron po akong buwang alpulas na dala. O sige po, ayanin mo yung ambulansya. Sipin mo, gumaling ka. Huwag yung ambulansya. Huwag mo munang isipin yung ambulansya. Isipin mo muna gumanda hininga mo. Hindi po yung alpulas. Pambuang ba ko? Kaya nga, pinakukuha ko sa'yo. Gusto mo bang oxygen? Nandun sa motor. Ano gusto mo? Oxygen o ito? Ha? O sige, mag-relax ka. Sige po, ikabit nyo. Matagal na yung sakit mo eh. Sige po, napagod kasi eh, natagtag. Kapit nyo po. Kung gusto niya, nagiginawahan daw siya doon. Sige. Nebulizer lang yan, hindi yan oxygen. Nebulizer yan, hindi yan. Nebulizer, hindi po yan oxygen. Gagaling ka pala dyan sa nebulizer. O, sige, o. Tapon mo na yan. Mag-nebulizer ka na lang. Mahirap makaunawa ang tao. Mahirap umunawa ang tao. Kung tutungo ka rito, handa mo sarili mo. Kung hindi handa ang sarili mo, umuwi ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat dito, hindi papatay. At di kayo mamamatay dito. Kundi, baka paglabas mo, mamatay ka. Ang mahal. Walang manggagamot dito na tao. At di kayo gagamutin ng tao dito. Lalo na si Apo Kunching, si Kunching.
Haharap ka dyan, kung mabugahan mo yan, mawa pa sa'yo, wag na. Mamatay ka dyan, wag na. Kaya walang manggagamot na tao rito. Kung may pangunawa kayo, makarinig kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayo tao. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Napakadakila. Alam niyo po, mahirap ng gamot. Hindi po pwedeng pag doktor kay manggagamot ka. Oo, dahil pinag-aralan mo. Pero alam niyo po, hindi ko pinangarap maging doktor eh. Hindi ko rin po pinangarap maging teacher. Lahat ng hindi ko pangarap naging kaloob ng Diyos. Di tanggapin mo, ano po? Masaya, maligaya sa pagbibigay. Sa kalooban ng Ama, sa pagtanggap, pagtalima. Kaya ito ang kasiyahan, kagalakan. Kaya sa inyo po lahat, pagpalain kayong ganap. Sumayin nyo ang paghahari ng Ama at mapuspos nawa kayo ng liwanag niya. Mayroon po ba kayong tanong? Kung wala pong tanong, kami po may sasabihin. Meron po kaming tutunguhan, may aalayan po kami na kailangan po namin gawin yaon. Sapagkat, sabi nga po, ang pananaw ng tao kung patay ay papanalangin pa, no? Ako po, ang pananaw ko, yung patay hindi na nakakarinig. Ano po? Kaya lang kung ano pananaw nyo, gawin nyo. Ako naman po, makikisama lang. Makikikapwa-tao lang. Magpapadama lang ako ng pagmamahal. Magpapakilala lang ako ng pagmamahal. Subalit iba po ang pananaw ko sa inyo. Ang pananaw ko yung patay-patay na. Sapagkat di na yung pwedeng buhayin ng panalangin. At yung namatay, na matutungo sa impyerno, hindi na pwedeng iligtas ng panalangin mo. Sapagkat kaya nga nililinisan ng tao habang nabubuhay. Magsisi, magbalik loob para pag namatay, alam mo kung saan ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang po, bilang po kunching, nakikisama, nakikitungo para magpadama ng pagpapahalaga, pagkalinga, pagmamahal. Subalit, hindi po ako para sa patay. Ako'y para sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kung mayroon man akong hindi natutunguhan, wala lang po akong oras at wala akong paraan para makasama. Subalit, hanggat kaya ko po at mayroon akong kakayahan, mayroon akong paraan na ibibigay ng Ama, may oras ako, may pwede ako. Kasama po ako. Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Tayo na po. May bukas pa sa inyo po at sa lahat ng tao. Happy birthday